Sa loob ng teritoryo ng Seawolf Pirates, natanggap ni Tertigan, ang kilalang destroyer at malupit na pinuno ng mga pirata, ang isang nakakabahalang ulat. Lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan. At iniulat, na tuluyan na nilang nawala ng contact sa ilang merchant ships. Ilang araw nang walang balita ang mga ito. At wala ni isa mang mensaheng bumabalik. Pagkarinig niyon, agad na napakunot noo si Tertigan. Para sa kanya, hindi normal ang sitwasyong ito. Agad niyang naisip, na malamang ay may nangyari sa barkong may dalang mga supply. Malaki ang posibilidad, na nambush ito bago pa makarating sa kanilang teritoryo. At sa isip niya, iisa lang ang taong posibleng may kagagawan nito. Raiden, agad na lumamig ang ekspresyon ni Tertigan. Lumapit siya sa tauhang nagulat. Kinakabahang sumunod ang lalaki, hindi nito alam, kung ano ang balak gawin ng kanyang pinuno. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bigla siyang sinunggaban ni Tertigan sa mukha gamit ang isang kamay. Kasabay nito, sumabog ang napakalakas na mana. Aog! Unti-unting nasusunog ang mukha ng kawawang tauhan. Galit na sumigaw si Tertigan. Ito lang ba ang ulat na maibibigay mo sa akin? Sa sumunod na sandali, parang mga paputok na sumabog ang mana sa kanyang palad. Boom! Tuluyang natusta ang ulo ng lalaki. At agad itong namatay. Bumagsak ang kanyang walang buhay na katawan sa sahig. Ngunit hindi pa rin hamupa ang galit ni Tertigan. Walang awang sinipa-sipa niya ang bangkay. Habang paulit-ulit na nagmumura, matapos mailabas ang kanyang galit, malamig niyang inutusan ang iba pang mga tauhan. Itapon ninyo sa labas ang basurang iyan. Agad namang yumuko ang mga alipin. At dali-daling isinagawa ang utos. Matapos maalis ang bangkay, may isa na naman siyang itinanong. Ilang handog pa ang kulang? Kinakabahang sumagot ang isang tauhan. Kailangan pa natin ng 1,500 handog. Pagkarinig niyon, lalo pang nagalit si Tertigan. Mahigit 20,000 handog na ang naibigay natin. Pero hindi pa rin siya nakukontento. Hindi niya maintindihan kung gaano pa karami ang gusto nitong kunin. Samantala, patuloy na ginugulo ni Raiden ang kanilang teritoryo. At isa-isang nawawala ang kanilang mga supply. Napaisip si Tertigan, hanggang saan pa kaya aabot ang panggugulo ng lintik na iyon? Habang iniisip niya ang lumalalang sitwasyon, biglang tumingin sa bintana ang isa sa kanyang mga tauhan. Sa labas, makikita ang napakaraming nakakatakot na fishmen. Walang awang nilalamon ng mga ito ang mga tao, at maging ang mga hayop. Agad na nagsalita ang tauhan. Pwede nating gamitin ang mga fishmen sa digmaan sa dagat. Baka kaya nilang pigilan si Raiden. Bahagyang tumanggaw si Tertigan. Posibleng mapigilan nila ang White Moon. Ang White Moon, ang hukbo ng mga pirata ni Raiden. Ngunit umiling siya, pero kahit ang mga halimaw na iyon, hindi pa rin sapat para talunin si Raiden. Biglang bumalik sa kanyang alaala. Ang araw na sinakop ni Raiden ang unang kapuluan. Noon, 6 na magkakaibang kapitan, ang nagsanib puwersa upang labanan siya. Ngunit parang wala lamang iyon kay Raiden. Mag-isa niyang nilusob ang buong karagatan. At isa-isang pinatay, ang mga kapitang nasa ilalim ng proteksyon ni Claw. Hanggang ngayon, hindi pa rin malimutan ni Tertigan ang tanawin ng 12-dosenang barkong sabay-sabay na nilamon ng pagkawasak. Ngunit, may isang alaala na hinding-hindi niya kailanman malilimutan. Ang araw na pinutol ni Raiden ang dalawa niyang braso. Sa bawat paggunita niya rito, lalo lamang naglalagablab ang kanyang puot. Lintik ka, Raiden, papatayin kita. Habang nalulunod siya sa galit, biglang may isang misteryosong lalaking nakasuot ng hood ang lumitaw sa kanyang harapan. Kalmado itong nagsalita, kung kapangyarihan ang hinahanap mo, isang kapangyarihang higit pa sa simpleng paghihiganti. Kaya kitang gawing mananakop ng mundong ito. Ngunit may kapalit, kailangan mong mag-alay ng laman ng tao sa mga fishmen. At hindi lang isang beses. Kailangan mong paulit-ulit na gawin iyon. Kapag sapat na ang mga kaluluwang may aalay mo, at nakuha mo ang tiwala ng mga fishmen, makakamit mo ang kapangyarihang sapat, upang maging isang Diyos. Pagkatapos sabihin iyon, iniabot ng misteryosong lalaki, ang isang kakaibang maskara kay Tertigan. Nakakatakot ang mukha ng maskarang iyon. Tila may nakatagong masamang kapangyarihan. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Hawak ni Tertigan ang maskara. Habang nakangising tila may masamang binabalak. Naalala niyang, kulang pa sila ng 1,500 handog.
Ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam niya, may paraan na siyang makukumpleto ang bilang na iyon. Lumipat ang eksena, sa unang kapuluan, na ngayon ay nasa ilalim na ng pamamahala ni Raiden. Pagkababa nina Alan at Evan, agad na napansin ni Evan kung gaano kalinis ang buong isla. Napatingin naman si Alan sa paligid, at napaisip, huwag mong sabihin, sobrang linas ng lugar na ito dahil may obsessive-compulsive disorder si Raiden. Alam na niyang seryoso ang sitwasyon, ngunit kahit siya, namangha pa rin sa sobrang kalinisan ng buong isla, masayang sinalubong sila ni Raiden. Itinuro nito ang isang malaking mansyon. Boss, bahay ko iyan. Halika, pumasok tayo. Sabay-sabay silang pumasok, at naupo sa sala. Ngunit kahit sa loob ng mansyon, may napansin agad si Alan. Lahat ng gamit ay perpektong nakaayos. Halos bawat bagay ay magkasing ayos at simetriko. Tila hindi normal ang sobrang kaayusan ng buong bahay. Maya-maya, napansin ni Raiden na baka gutom na sina Alan at Evan. Kaya agad niya silang inalok ng pagkain. Maraming salamat, masayang sagot ni Evan. Samantala, sa kabilang silid, nagpapahinga sina Fenia at Felon. Pagod na pagod pa rin sila matapos ang nakakapagod na biyahe. Pagbalik ng eksena sa sala, biglang nagsalita si Raiden. Boss, may pupuntahan kayo sa Roxas, hindi ba? Pero bakit kayo napasakay sa barkong iyon? Kalmadong sumagot si Alan, dahil papunta raw iyon sa Roxas. Agad namang umiling si Raiden. Hindi yun barkong papuntang Roxas. Isa iyong supply ship ng Seawolf Pirates. Biglang nanlaki ang mga mata ni Alan. Doon lamang niya napagtanto, na hindi pala ordinaryong barkong pangkalakalan ang kanilang nasakyan. Napamura rin si Evan. Mga walang hiyang kapitan talaga iyon. Ipinaliwanag ni Raiden, na hinahabol niya ang barkong iyon, upang putulin ang supply ng karne ng tao, na ipinapadala sa Seawolf Pirates. Ngunit hindi niya inaasahan, nakasama pala roon si Alan. Natigilan si Alan, karne ng tao, agad niyang naalala ang mundo ng psychedelia. Bagamat isa itong dark fantasy, mahigpit na ipinagbabawal sa mundong iyon ang paggamit ng laman ng tao. Dahil dito, lalo siyang naghinala. Unti-unti niyang pinagdugtong ang lahat ng impormasyon. Ang mga fishmen, ang laman ng tao, at ang Seawolf Pirates, parang iisa lamang ang pinagmumulan ng lahat. Ipinaliwanag ni Raiden, na hindi rin niya alam kung paano nakokontrol ng Seawolf Pirates ang mga fishmen. Ngunit matapos niyang sakupin ang karamihan sa 7 kapuluan, biglang gumanti ang Seawolf Pirates, at isinama nila ang mga fishmen sa digmaan. Tahimik na nag-isip si Alan. Ang 2 piraso ng impormasyon ay agad nagbigay sa kanya ng isang nakakakilabot na posibilidad. Outer God, doon niya naunawaan ang lahat. Malamang, ang dahilan kung bakit nangangalap ng laman ng tao ang mga fishmen ay dahil ginagamit sila ng Seawolf Pirates upang magpababa ng isang Outer God sa mundong ito. Maya-maya, nagtanong si Raiden, Boss, balak nyo bang lipulin ang mga Seawolf Pirates? Naputol na natin ang kanilang supply line. Sila na lang ang natitirang mga kalaban. Oras na para matapos ang lahat. At gusto kong makaganti. Kayo ang nagbigay sa akin ng pagkakataong iyon. Napakurap si Alan. Ako, kailan ko pa ginawa iyon? Ngunit hindi na niya iyon pinansin. May isa pa siyang nais. May gusto akong itanong sa mga Seawolf Pirates. Pwede ba akong sumama sa inyo? Ngunit may isa pa siyang tunay na dahilan. Kailangan niyang pigilan ang patuloy na paghahandog ng mga tao. Sa paniniwala ng mga fishmen, ang pagkain ng laman ng tao ay isang banal na ritual, at napakarami ng kaluluwa ang naisakripisyo. Alam ni Alan na kapag tuluyang bumaba ang isang Outer God, gamit ang mga handog na iyon, mawawasak ang buong lugar, at dahil kailangan din naman niyang maglakbay patungo sa kailaliman ng dagat. Perpekto ang misyong ito, 2 layunin, isang paglalakbay. Habang nag-iisip, naalala rin niya ang buhay ni Raiden. Maaaring naligaw ito ng landas, at naging isang pirata, ngunit para kay Alan, anak pa rin niya ito, at nais pa rin niya itong protektahan. Masayang ngumiti si Raiden. Siyempre, boss, pwede kayong sumama, pero may isa akong kondisyon. Ako ang paputol sa mga ulo ng mga Seawolf Pirates. Iyon lang ang gusto ko. Bahagyang napailing si Alan. Medyo nabahala siya sa sinabi ni Raiden.
Grabe talaga ang reputasyon mo. Natawa lamang si Raiden. Hindi ako pumapatay ng walang dahilan. Naaalala niyo ba ang kapitan kanina? Sinubukan niyang ibenta kayo bilang kalakal. Karapat-dapat lang siyang mamatay. Muling nagsalita si Alan, pero tinatawag ka nilang demonyo. Bahagyang ngumiti si Raiden. Sa mga pirata lang lumalabas ang panig na iyon. Lahat ng ginagawa ko ay para sa paghihiganti. Natigilan si Alan. Sa buong panahong iyon, akala niya, isa lamang si Raiden sa mga tunay na psychopath. Ngunit matapos niyang marinig ang lahat ng paliwanag nito, napagtanto niyang, ganap pa ring matino ang kanyang pag-iisip. Doon lamang nabawasan ang kanyang pag-aalala. Kanina, iniisip pa niyang baka isa na si Raiden. Sa mga karapat-dapat maging bahagi ng 5 Deadly Sins. Dahil sa mundo ng psychedelia, ang 5 Deadly Sins ay isinisilang kapag bumababa ang Diyos ng 5 kasalanan at nakikiisa sa mga batang may wasak na puso. Sa prosesong iyon, unti-unting nagsisimulang gumuho ang mga pangunahing batas ng mundo. At dahil dito, nakakamit ng mga false god ang napakalaking kapangyarihan. Ngunit ang isang tunay na sage ay isang nilalang na higit pa sa mahinang yugto ng isang false god. Ibig sabihin, ang mga batang iyon ay hindi pa ganap na naging bahagi ng 5 Deadly Sins. Mga kandidato pa lamang sila. Sa huli, napagpasyahan ni Alan na pinalabis lamang pala ang mga chismis tungkol sa ugali ni Raiden. Mahina lamang na natawa si Raiden. Samantala, nakahinga ng maluwag si Alan. Mukhang hindi nasayang ang lahat ng suporta ko sa kanya. Wala talagang dahilan para isipin na si Raiden ay isa ng kandidato ng kasalanan. Ngunit habang iniisip niya iyon, naalala niya ang iba pang mga batang kanyang nakilala. Yung isa, sobrang lala ng kasalanan. Yung isa naman, lalaki lang ang pinapatay. Meron pang gustong pakasalan ako. At meron ding winasak ang lahat ng madaanan. Napabuntong hininga siya. Napalaki ko ba talaga silang mabubuting tao? Ngunit sa huli, napangiti rin siya. Kahit papaano, naniniwala siyang, lumaki naman silang maayos. Biglang nagsalita si Raiden. Boss, mas normal pala kayo kaysa sa inaakala ko. Napakurap si Alan. Normal, tumango si Raiden. Akala ko may pambihira kayong kakayahan. Halimbawa, hypnosis magic. Lalong nagtaka si Alan. Bakit mo naman naisip iyon? Kalmadong sumagot si Raiden. Tuwing nakikita kayo ng mga batang iyon, bigla silang nagbabago. Parang ibang tao sila. Ibang-iba ang ugali nila kapag kasama kayo. Naunawaan ni Alan ang ibig nitong sabihin. Ngunit kahit siya, wala ring ideya kung bakit ganoon ang epekto niya sa kanila. Imbes na pag-isipan pa iyon, nagpasya siyang ituon ng pansin sa susunod nilang gagawin. Bago sila umatake sa Seawolf Pirates, may isa muna siyang gustong puntahan. Pwede mo ba akong ihatid sa Raxes? Kinabukasan, ayon sa orihinal nilang plano, ipinaliwanag ni Alan na may isang taong kailangan niyang makita roon. Aminado rin siyang, mahina siya sa pag-alala ng heograpiya ng lugar. Napaisip si Raiden, sino ba ang hahanapin ninyo? Kalmadong sumagot si Alan. Alexian, isang appraiser. Kilala mo ba siya? Sandaling nag-isip si Raiden. Ngunit umiling rin siya. Hindi ko siya kilala. Sa sandaling iyon, halos mawala ng malay si Evan. Bumigay na ang kanyang katawan sa sobrang pagod. Agad siyang nasalo ni Raiden bago tuluyang bumagsak. Pagkatapos ay nagsalita ito, Boss, ako na ang bahala sa lahat ng kailangan natin. Magpahinga muna kayo. Ngumiti si Alan. Salamat. Matapos maayos ang plano para sa susunod na araw, naghanda na silang magpahinga. Pagpasok ni Alan sa kanyang silid, agad siyang humiga sa kama. Napabuntong hininga siya sa ginhawa. Matagal na rin, mula nang huli siyang makatulog sa isang maayos na kama. Habang nakapikit, naisip niya si Alexian, kung hindi dahil sa mga espesyal na artifact. Malamang ay hindi niya kailanman hahanapin ang taong iyon. Ang singsing mula kay Hankel, at ang mga misteryosong artifact na nakuha niya sa kolonya, ay napakahalaga, at nangangailangan ng isang pambihirang appraiser. Isa si Alexian sa kakaunting taong may kakayahang gawin iyon. Ngunit, isa rin siyang napakalaking salbaha. Ang presyo ng kanyang serbisyo, nakadepende lang sa kanyang mood. At sapat na ang mga salitang lumalabas sa bibig niya, upang gustuhin siyang patayin ng kahit sino. Mahirap din siyang hanapin. Dahil nagtatrabaho siya bilang financier,
ng iba't ibang organisasyon sa underworld, na nakabase sa mga slums. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang hinahanap ng mga manlalaro, dahil mas madali siyang lumitaw, kumpara sa mga bihirang merchant, na random na lumilitaw sa mga espesyal na dungeon. Alam ni Alan, na siguradong paiinitin ni Alexian ang kanyang ulo, ngunit wala siyang magagawa, kailangan niyang tiisin ang mga pang-iinsulto nito, kahit handa na siya sa pinakamasamang mangyayari. Hindi niya inasahan na magiging ganito ang susunod na eksena. Kinabukasan, bumalik si Raiden, at may hinihila siyang lalaki, si Alexian. Napatayo si Alan sa sobrang gulat. Ganito kabilis, pakiramdam niya, parang same-day delivery lang. Hindi niya maintindihan kung paano nahanap ni Raiden si Alexian, at nadala ito sa loob lamang ng isang gabi. Makalipas ang ilang sandali, umupo silang lahat, at nagsimula ang usapan. Diretsahang sinabi ni Alan, may gusto akong ipa-appraise, ngunit biglang namutla si Alexian. Agad siyang nataranta. Patawad, aksidente kung nawala ang gamit. Please, wag ninyo akong patayin. Agad siyang tinitigan ni Raiden. Isang nakakatakot na titig. Sobra ka namang mag-react. Hindi naman kita kinidnap. Maayos kitang inimbitahan. Kinakabahang tumanggaw si Alexian. Oo, maayos nga niya akong inimbitahan. Ngunit kahit sinabi niya iyon, patuloy pa rin siyang nanginginig sa takot. Napakunot noo si Raiden. Kung maayos naman kitang inimbitahan, bakit ka nanginginig ng ganyan? Ngunit dahil sa nakakatakot na presensya ni Raiden, lalo lamang natakot si Alexian. Napailing si Alan. Kanina sinabi mong maayos mo siyang inimbitahan. Napailing si Alan. Pero, si Alexian ay nagtatago sa likod ng napakaraming makapangyarihang organisasyon. Paano mo siya nadala rito ng ganoon lang kadali? Ngumiti lamang si Raiden. Wala naman akong kinausap. Magalang ko lang siyang dinala rito. Biglang natahimik si Alan. Agad niyang naunawaan ang tunay na ibig sabihin ng mga salitang iyon. Imposibleng maging magalang kung wala kang kinausap. Isa lang ang paliwanag. Lahat ng hamarang kay Raiden ay pinatay niya. Samantala, may isa pang mahalagang bagay na gustong gawin ni Alexian. Bago siya mamatay, kinuha niya ang singsing mula kay Alan, at sinimulan itong suriin. Ilang sandali lamang ang lumipas. Ibinalik niya agad ang singsing. Tapos na ang appraisal. Napatayo si Alan. 10 minuto pa lang ang lumipas. Dapat ay aabutin iyon ng hindi bababa sa 2 oras. Hindi niya maintindihan kung paano natapos ni Alexian ang appraisal ng ganoon kabilis. Muli siyang tinitigan ni Raiden. Isang nakakatakot na titig. Huwag kang magtatampo sa amin. Agad na napailing si Alexian. Hinding-hindi po, wala po akong sama ng loob. Nakita ni Alan ang nakakaawang itsura nito. At bahagya siyang naawa. Mas mabuti sigurong pauwiin na natin siya. Agad niyang inutusan ang mga tauhan ni Raiden. Naihatid palabas si Alexian. Dahil tapos na ang appraisal, wala na ring dahilan para pumunta pa siya sa Roxas. Agad na hinayla ng isang tauhan ni Raiden si Alexian. Habang inilalayo siya, lumingon ito kay Alan. Maraming salamat. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Natigilan si Alan. Hindi niya akalaing magpapasalamat pa si Alexian. Napaisip tuloy siya. Ano bang ginawa ni Raiden rito? Lumipas ang ilang araw. Muling naglayag sina Alan at ang kanyang grupo patungo sa himpilan sa dagat. Sa pagkakataong ito, napansin ni Alan na napakasigla ni Evan. Wala na itong bakas ng seasickness. Dahil ba iyon sa gamot na ininom mo? Nakangiting tumanggaw si Evan. Oo, ang gamot na ginawa ng Vice Tower Master. Parang himala laban sa seasickness. Napatingin si Alan kay Fenia. Namangha siya, nakagawa ito ng gamot laban sa seasickness. Na tila napakadali lamang. Doon niya muling napagtanto kung gaano kalaki ang talento nito sa alchemy. Henyo talaga siya. Napabuntong hininga si Alan. Kung kalahati lang sana ng talento niya ang mayroon ako. Ngunit agad din siyang napailing. Hindi, kung kalahati lang sana ng laki ng mana core ko. Wala na sana akong reklamo. Samantala, lumipat ang eksena sa timog na bahagi ng isang maliit na duchy na matatagpuan sa tabi ng Caliburn. Naroon ang punong himpilan ng organisasyong kilala bilang Blood Shackle. Isa itong nakakatakot na lugar kung saan libu-libong tao ang dinudukot, pinoproseso, at ginagawang droga. Sila rin ang pangunahing tagapagtustus
ng human meat drugs, at ng industriya ng prostitution. Lumipat ang eksena sa loob ng kanilang himpilan. Nakaluhod doon si Darte, ang pinuno ng Bloodshackle. Nanginginig siya sa matinding takot. Ang lalaking dating namuno sa napakalaking organisasyon ay wala nang magawa ngayon. Paulit-ulit siyang nagsusumamo. Sumusunod lang ako sa utos. Please, patawarin ninyo ako. Ngunit ang taong nasa harapan niya ay walang iba, kundi si Deus, isa sa pinaka-nakakatakot na mga anak ni Alan. Matagal nang pinatay ni Deus ang lahat ng tauhan ni Darte. Nakabitin ang kanilang mga bangkay sa isang napakalaking sapot ng gagamba. Pagkakita sa mga iyon, lalo pang nanginig si Darte. Ngunit wala na siyang matatakbuhan. Walang awa, hinati ni Deus ang kanyang katawan. Slash! Agad na namatay si Darte. At tuluyang nagwakas ang pinuno ng Bloodshackle. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kina Deus at Hayden. Lumapit si Hayden, isa sa mga miyembro ng Blue Moon, at iniulat ang lahat ng kanilang natuklasan. Ang lugar na sinalakay natin, hindi pala ang tunay na command center. May ibang nasa likod ng operasyon. Ayon sa kanilang investigasyon, ilang maharlika mula sa Asteria ang siyang nag-utos ng lahat. Bukod kina Count Bartes at Count Bell, may 3 pang maharlika na sangkot sa operasyon. Ngunit, mas mataas pa ang naaabot ng kadena ng utos. At mas mahirap silang matukoy. Ipinaliwanag ni Hayden na kasalukuyang nangangalap pa ng impormasyon si Yuna upang makilala ang mga taong nasa pinakataas. Ngunit napakakomplikado ng buong organisasyon. Kaya naaantala ang kanilang investigasyon. Napansin iyon ni Deus. Karaniwan, mas mabilis kang mangalap ng impormasyon. Yumuko si Hayden. Kapag tungkol sa Great Moon, pare-pareho ang nararamdaman naming lahat sa Blue Moon. Ganap ang aming katapatan sa Great Moon. Handa kaming gawin ang kahit ano para sa aming master. Kalmadong nagsalita si Deus. Wala kaming awa sa sinumang magtatangkang saktan ng Great Moon. Lahat ng magtatangkang kalabanan siya, haharap sa aming paghuhukom, para kina Deus, at sa buong Blue Moon. Walang puwang ang pag-aatubili, at lalong walang kapatawaran. Lahat ng kanilang ginagawa, lahat ng mga kalabang kanilang pinapatay, at bawat hakbang na kanilang ginagawa, ay para lamang sa iisang layunin.